Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong balita ng SMNI News Online tungkol sa pahayag o payo ni Senator Ping Lacson sa kapwa niya senador sa napipintong impeachment trial ni VP Sara Duterte. Matapos ang nakatakdang botohan sa Abril 29 ng House Committee on Justice kung iaakyat sa Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, pinalalahanan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga senador na pairalin ang pagiging patas sakaling magsimula ang paglilitis sa Senado. Sa Angel Pastor sa report. Nagpaalala si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa kanyang mga kapwa-senador kaugnay ng posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sakaling maipasa ito sa Senado. Sa isang panayam, sinabi ni Lacson na mahalagang manatiling patas ang mga senador na posibleng umupo bilang senator judges sa paglilitis. Git niya, hindi dapat magpakitang kampi ang mga senador sa alinmang panig, prosecution man o depensa. Paliwanag ni Lacson, tungkulin ng mga senador na makinig sa magkabilang panig, suriin ang mga ebidensya at magtala ng mahalagang impormasyon upang makabuo ng matalinong desisyon. Dagdag pa niya, dapat lamang magsalita ang mga senador kung may mga tanong na kailangang linawin sa pagdinig. Binigyang diin din niya na hindi dapat umakto ang mga senador na parang abogado ng alinmang panig dahil makaaapekto ito sa kredibilidad ng impeachment proceedings. Target ng House Committee on Justice na tapusin ang pagdinig sa April 29 kasabay ng inaasahang botohan kung may sapat na batayan upang iakyat sa Senado ang impeachment case. Samantala, inihayag ni Lacson na may mga grupong umano'y nagsisikap humikayat ng suporta mula sa hanay ng uniformed services kaugnay ng mga isyong kinakaharap ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, may impormasyon siyang natanggap na ilang retiradong opisyal ang umano'y naghihikayat ng suporta mula sa ilang bahagi ng Armed Forces of the Philippines. Batay rin sa kanyang mga kausap sa Philippine National Police, wala umanong indikasyon na lalawak pa ang naturang kilusan. Git ni Lacson, limitado lamang ang maaring mahikayat mula sa aktibong hanay ng militar at malabong magtagumpay ang ganitong uri ng plano. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Angel pa. Okay. So yung sinasabi niya, patas kayo. Okay naman yun. Dapat lang. Ang tanong, mamaya na yung impeachment. Yung sa Blue Ribbon Committee hearing, ano sa tingin niyo mga kaibigan? Patas ba si Senator Lacson as chairman? Wala ba siyang tinititigan o kinikilingan? Ang kanya ba is para alamin ang katotohanan o may prinoproteksyonan? Yun ang tanong. Paki-comment nyo naman. Sa mga nababasa ko, sa kanyang mag-post siya. Grabe. Tinatawanan siya. Grabing laugh emoji sa kanyang post sa kanyang official Facebook page. Kahit ako, nagko-comment ako ng negative sa kanya dahil nasasayangan ako sa kanya eh. Noong una, ganda-ganda ng kanyang prinsipyo. Talagang anti-corruption. Advocate siya noong una. Itong pagiging chairman niya ng Blue Ribbon, nawalan na ako ng tiwala sa kanya. Nag-iba na siya. Ito, personal observation ko lang ito. I might be wrong. Hindi siya patas. Yan na lang. Orly Gutesa, nung nagsalita, binigyan ba niya ng pansin? Hindi. Dinistroy niya ang credibility ni kung ano-anong pinagsasabi kay Gutesa. Brave 18 Marines, ganun din. Ayaw niyang patawag sa hearing. Ngayon, nasupalpal siya ng ombudsman. Ginamit ng Office of the Ombudsman ang testimony ni Master Sergeant Gutesa, ginamit ang testimony ng dalawa
sa Brave 18 Marines, kaya kinasuhan si Romualdez. Nasaan yung ano? Kaya bago siya magsalita ng patas, tingnan muna niya yung ginagawa niya sa kanyang committee hearing. Ako wala na akong kabilib-bilib sa resulta ng Blue Ribbon Committee under kay Senator Lacson. Pagdating sa impeachment trial, sinupalpal siya ni Attorney Panelo Tinawag niya ngayong 4 na pusakal sa Senado. Siguradong boboto sa conviction ni BP Sara. Sino yung 4? Lacson, Soto, Hontiveros, and Pangilinan. Pusakal. Kaya napikon si Lacson. Tinawag niya si Attorney Salvador Panelo na ungas. Yung opinion ni Attorney Panelo, ganon din ang opinion ng ibang mga political strategists. Example, si Mr. Lito Banayo. Ganon din ang sabi niya. 4 ang siguradong boboto ng conviction labang kay BP Sara. Kahit wala pa hindi pa nayakyat yung kaso, nabuo na yung perception ng itong mga political analysts na si Lacson, ni Soto, Hontiveros, and Pangilinan boboto ng conviction. And I agree. Ganon din ang tingin ko. Yung sinasabi ng Lacson na, depende sa ebidensya. Yam mo diyang ebidensya kayo diya. Nandyan na nga, daming ebidensya na that will lead para sa mga mastermind sa flood control. Ayon yung mga imbestigahan. Anong ebidensya? We were not born yesterday. Hindi lang kayo ang investigador. Ako, nakaranas din akong mag-imbestiga. Nung bata-bata pa ako sa serbisyo, yung mga sundalo naming nirereklamo ng mga sibilyan sa pang-aabuso, ang dami kong inimbestigahan. Lead, may magreklamo. Tingnan ko. Puntahan ko yung mga lugar, mga ano. And then, depende sa statement. Yan, puntahan ko na naman. Magsanga-sanga na yan hanggang matumbok. Conclusion. Sergeant Juan de la Cruz committed indiscriminate firing o kung ano ang pa. So, I don't know kung may maniniwala pa kay Senator Lacson. Hindi nga pirmahan ang kanyang partial committee report. Kulang na kulang. Tapos manawagan pa siya ng patas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang atop sa natagaan na mo og giro nga mga silupin lang in town. O kini ang iyang atop nga yero nga lata na gyud kaayo. Nga dagko na kayo og buslot. Makita gyud nato nga dako na gyud siya og mga buslot tungod sa gidugayon na nga ilang mga atop. Og karon mo pod ni ang yero nga mong ginahatag sa mong gitaba nga ilang iatop karon. Buyudan o diyan.
ug karon naman na gyud sa pag-atop ang among ginatapang nga yero. So na pulihan na gyud tong ilang mga atop ganina. Sa naghatag og sin og salamat pod sa Ginoo nga dili na sad mi maulanan kay natagaan nami og sin. O so pila na dayto ka tuig ang inyong atop nga gaulanan na og mga buslot na? 13 na ka tuig ang among atop. So 13 na ka tuig. So dugay na gyud. Oo. Oo. So salamat kaayo. Salamat sad